Welcome to Donmar TV News Channel. Malacanang confirmed that tomorrow, December 30, President Rodrigo Duterte will be signing into law the 2020 national budget, the final General Appropriations Act under his administration. According to acting presidential spokesperson Carlo Nograles, this measure is crucial for the continuous implementation of the government's calamity and pandemic recovery measures, like responding to the aftermath of Typhoon Odette. Earlier today, President Rodrigo Duterte, along with Senator Bongo, visited some parts of Negros Oriental, which were devastated by the recent calamity. The chief executive talked to evacuees and assured continued assistance from the administration. According to DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, the 5,000 peso emergency assistance from the government to Odette victims is all set per the president's strict order. Under the joint memorandum of the DILG, DSWD, and DND on the program, it says that the target beneficiaries are the low-income families severely affected by the typhoon. And to be specific, the amount to be distributed will be 1,000 pesos per individual or a maximum of 5,000 per family. So I was told na it will be around 4.8 billion. Baka po magbago pa ito. Antabayan na lang po natin yung local budget circular. Ngayon, sa tanong po kung kailan po mada-download, ngayong araw din po ida-download ng Department of Budget and Management sa mga LGUs. The administration is hoping this cash gift will truly help our countrymen, especially with the new year coming up. On the latest survey of the social weather stations, it was found that 93% of Filipinos will be entering the year 2022 with renewed hope. Malacanang said, Of course, welcome, no? And note the results ng SWS na marami talaga. I mean, wow, that's a huge majority, no, of our kababayans looking forward to a better 2022. Pero nasa kamay po natin lahat yan. Kapapasok lang na balita ng balita natin sa Ulat Bayan. Naka-quarantine ngayon si Vice President Leni Robredo matapos magpositibo ang isang close-in security nito sa COVID-19. Sinabi ni VP Robredo na nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang anak na si Tricia noong December 24 pagdating galing ng Estados Unidos. Hello po mga kababayan, llamado talaga po yung manok na pula. Mapamayaman, mapamahirap, ang posta. Mga kababayan, manok na pula. Finish na. Yung manok na pink, mga kababayan, lumipad na palabas ng sabungan. At yung mga yung mga mananaya, ayawan na, lalong nangulilat po. sa latest survey na pinalabas ng Okta Research, ibigay ko po sa inyo yung analysis, mga kababayan. Ito, binalita na natin kahapon doon sa isang channel natin. Pero ito yung analysis. Manok ng mayaman at masa, si Bongbong Marcos. Half of Class D. And 63% of Class ABC. Going for Marcos Jr., sabi po sa result ng Okta Research. Matindi, lalong lumayo yung distansya, mga kababayan ni Lomi, lalong lumayo. Sabi ko sa inyo, itong mga biglawan, pinalalakas lang nila yung loob nila. Pero ang totoo niyan, nanghihina na sila ng matindi. Bulagain ka man baga ng every survey result, mga kababayan, milya-milya yung distansya nila doon sa frontrunner na si Bongbong Marcos. Di ba nakapapangina yun ang loob, mga pinklawan? At saka mga funders ng pinklawan. Di ba sayang yung kwan ninyo? Sayang yung punan, hindi ninyo mababawi. Happy niyan si Lumi. Dadami yung lugawan niya. Kayo, nga. Sabi ko sa inyo.
Support for presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. continues to grow, sabi rito po sa balita. With a majority of both rich Filipinos in masses backing his candidacy. Manok ng mayaman, manok ng mahirap, BBM lang. Yeah. Saka, o kayong mga pinglawan, manok ng talunan. Manok na tinula, tinulang manok. Papaya na lang yung kulang sa inyo eh. Sa totoo lang. Di ba? Kailangan na ninyong pakuluin para lumambot. Results of Okta Research presidential pre-election poll conducted from December 7 to 12, latest ito mga kababayan, showed Marcos sustaining his lead in the presidential race with 54% of respondents choosing him as their preferred candidate. Saka, it's across socio-economic classes, mga kababayan. 63% of the respondents from Class ABC said they would vote for Marcos if the elections were held during the survey period. Wala na, naka-permanente na po. At yung pagtaas, continuous po yung pagtaas abang yung mga kalaban niya, continuous din yung pagbulusok. Di ba sa Pulse Asia, 53 si Bongbong Marcos, ngayon 54 dito sa Okta Research. Di ba? Si Lomi, sa Pulse Asia mga kababayan, 20% siya, ngayon 14%. Oh. Ano ba, Ricos? Hindi pa. Hands up. Lomi, hands up. Kasi binalalakas lang ninyo yung loob ninyo, pero sa totoo lang, hapong-hapo na kayo. Di ba? Class D recorded 55%, while the Class E bracket registered 46%. Napakataas. Vice President Leni Robredo ranked far second to Marcos, sabi po rito, with 14% voter preference rating, followed by Manila Mayor Isko Moreno, 12%. Sa Cabaricos, anong showdown? Ang showdown po talaga, tama si Larry Gadon, si Atty. Larry. Sa second, sa pangalawa, may showdown po. Yung mga talunan, magsasabong. Trailing behind in fourth place, Senator Manny Pacquiao with 4%, while Senator Ping Lacson got 5%. O, itong dalawa naman, si Juan at si Ping. Doon naman sa distant, far away, distant star. far away, mga kababayan. Doon sila sa dulo, sa buntot. Former presidential spokesperson Ernesto Abella and labor leader Leody Guzman got less than 1% each. Ito yung mga mag-uwi ng barko-barkong itlog, mga kababayan, sa canvassing. At least 5% of the 1,200 respondents in Okta Research poll were undecided. Napakakunti na lang po yung undecided. Pagpatong-patongin mo pa yung ratings nila. Di ba? Ini mga lati. Ba yung mga analysis natin? Ini sila mga, iyon ang totoo po. Kung isipin po itong Okta Research, kampi ito sa mga dilawan ito, group of dilawan ito, pero tingnan ninyo. This is really frustrating, mga kababayan, on their part. The survey had a margin of error of plus or minus 3%. Ayan lang po.
mga kababayan ko, ang gusto kong i-update po sa inyo ngayon as an analysis of the latest survey, political, presidential survey na ginawa po ng Okta Research. The same group po ito ng yung nagbibilag ng mga sa pandemonyo. Naging survey group na rin po sila ngayon. So, that's it.